dumaan sa vetting mismo ng Chinese government pagkatapos nang nandyan na sa inyo kasi binigyan ninyo ng scholarship, sasabihin ninyo, naniniktik sa inyo, anong klaseng mga kita ninyo mga gawain nila? Kaya mag-ingat po tayo sa mga ino-offer nila. You see, binabaliktadan po tayo. Gumaganti dahil sa kanilang mga ginagawa. Ang gusto nila, wag tayong papalag sa kanila sa mga ginagawa nilang infiltration sa atin. Kasi pag gumalaw tayo, gagantian tayo sa pamamagitan nito. Aaresto din sila ng mga Pinoy at sasabihin naniniktik sa kanila. Paano maniktik sa kanila na yung mga Pinoy na sinasabi nilang tiktik, spy, dumaan sa vetting process nila mismo, mga scholar nila. You see? Napakasama mga kababayan yung kanilang ginagawa ngayon sa... Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Dito muna po tayo mga kababayan sa ating joke time. Padala to ni Ruel Sarsaba. 3 jokes, 3 entries yung kanyang padala. Dalawa yung isi-share ko po sa inyo kasi nagustuhan natin yung dalawa. Maiksi lang kasi. Mas maganda po yung mga joke ninyo, medyo maiksi lang po. Basta may punch. So talagang katawa-tawa. Huwag masyadong mahaba, mahirap basahin yung script. Di ba? Mga ilang lang po, mga ilang linya lang. Ito yung unang joke. Ang titulo nito mga kababayan, excuse letter. Sabi ng lolo, "Apo, magtago ka? Ba't kasi hindi ka pumasok ngayon? Nandyan tuloy niya sa labas, yung teacher mo. Hinahanap ka." Sagot ng apo, "Lolo, ikaw po ang magtago. Kasi sabi ko sa excuse letter, a-absent ako kasi patay ka na." Walang iya nga po. Pinatay na yung lolo. Pinatay mga kababayan sa excuse letter niya para makapag-absent. O ngayon, yun ang first entry niya. Yung pangalawa po, ang titulo nito, yung high-tech police robot. Made in US, Japan, pagkatapos yung Pilipinas. Dineploy yung high-tech robot na pwedeng gamitin mga kababayan sa paghuli ng mga masasamang loob ng snatcher. Ng snatcher lalo na RoboCop. Tinesting po sa Amerika yung robot. 1 hour pa lang po, huli agad po yung snatcher. Sa Japan, dineploy yung robot. 30 minutes po, remate agad yung snatcher. Huli po. Sa Pilipinas, dineploy yung high-tech robot. 10 minutes pa lang po, na-snatch na yung robot. Talo yung robot ng snatcher. Yung robot po yung na-snatch. Ang bilis, 10 minutes lang. Biglang nag-disappear po. Anyway, joke man lang. Matik na. Baka isipin ninyo, matitindi talaga yung snatcheran niya Mr. Maravillas sa Pilipinas. Mas matindi pa sa RoboCop. 200 pesos agad. Pakipadala mo na lang po yung GCash number mo. Kasali ka na rin sa monthly draw natin. 5,000 pesos cash yung price. Pag hindi nabonot, kasali ka pa rin sa grand draw. Sa December po, 10,000 pesos yung cash price. Ayos pa, dito na po tayo sa seryosong kwento natin, topic natin. Kasi nagpalabas na po ng statement yung National Security Council tungkol po doon sa 3 mga Filipino. Tama yung analysis natin. Yung mga Pinoy po na inaresto po doon sa China na inaakusahan po kasi ng paniniktik, espionage, or paniniktik, pang-iispiya mga kababayan. Talaga pong gusto lang nilang gumanti. Malabo po na yung ating mga kababayan naniniktik po doon sa China. Gusto lang gumanti kasi yung ating mga authorities sunod-sunod yung paghuli
tayo po ay napakaraming ebidensya na nakuha doon sa mga Chinese na nahuli ng ating mga authorities. May mga high-tech device sila na nakuha ng ating mga authorities ng NBI sa posisyon mismo ng mga Chinese. Saka yung latest po, yung 12 Chinese, may mga armas po na nakuha. Although hindi man yun po mga kababayan sinasabi ng mga spies, pero that is a violation ng ating mga local laws. Bakit po? Nandito sila sa Pilipinas, kung mga turista lang po sila, bakit may mga armas sila sa posisyon? Kung ano-ano mga armas po yung nakuha. You see? O ngayon, because of that series of arrest, gumanti ngayon yung China. 3 sa ating mga kababayan, pinaguhuli po. Kaya ito po ang pahayag, may statement na po na pinalabas yung National Security Council. Ayan po. Basahin natin itong statement on the arrest of Filipinos on espionage charges. Pinalabas ito ni Assistant Director General Jonathan Malaya, isang Bicolano po ito, taga-Iriga. Nakausap natin ito 2 months ago yata. Speaker namin, 1 month ago, last month pa lang, speaker namin sa isang seminar doon po sa Tagaytay City. So sabi po ng National Security Council na they are alarmed over charges of espionage or espionage made by the People's Republic of China laban dito po sa 3 mga Pinoy within the Chinese territory. So sabi po ni Jonathan Malaya, it should be noted na itong mga arrested Pinoy are former recipients of the Hainan Government Scholarship Program established under the Sisterhood Agreement between the provinces of Hainan and Palawan, which provided scholarship for 50 scholars from Palawan at the Hainan National University. Imagine that, ginawa mong scholar. Pagkatapos ngayon, aakusahan mong paniniktik, scholar mo, tapos sasabihin mo, naniniktik, hindi mo na sana binigyan ng scholarship. Nagkulang ba kayo sa vetting process na nakuha ninyo? Agents pala ng ating military ng intensyon maniktik sa inyong bansa. Malabo man siguro na ganyan ang pangyayari. O gagawin nyo ng mismong mga estudyante na binigyan ninyo na scholarship. Lumalabas tuloy yung scholarship, inoffer ninyo as a trap para maingganyo itong mga Filipino, and later on, plano pala ninyo na aristuhin at akusahan ng paniniktik para maiganti kayo sa amin dito sa Pilipinas kasi involved sa mga illegal activities yung inyong mga kababayan. You see? So mag-ingat po tayo mga kababayan. Hindi na po sa totoo lang, hindi po na po natin pwedeng pagkatiwalaan ang Chinese government. Masama po ang intensyon sa atin ng Chinese government. Talagang ginugulo po tayo. Sa bagay, noon pang panahon pa ni Apo Lakay ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos, sila yung nagpundo po, supply ng mga armas sa rebellion dito sa ating bansa. Basahin ninyo yung revelasyon ni si Victor Corpus ang nagbulgar po yung MB Karagatan, remember? Research ninyo po. So, noon pang panahon ng dating Pangulong Apo Lakay, sinasabotay na po tayo ng mga Chinese. Yan MB Karagatan Incident, July 1972. Siya? Was an unsuccessful attempt by the New People's Army, the armed wing of the Marxist-Leninist Maoist Communist Party of the Philippines, to smuggle armaments from China into the Philippines via the ship MB Karagatan. The incident is notable for having been cited by President Ferdinand Marcos as one of his rationale for imposing martial law in the Philippines in September 1972. Arms landing. The MB Karagatan reached the Digoyo Point in Palanan, Isabela, Philippines on July 4, 1972. The crew of the ship boarded a Dengi and met
with the NPA contacts along the shore. Victor Corpus, a defector from the Philippine military and member of the NPA at the time, was tasked with leading the group that would receive the armaments at shore. Kita ninyo? Noon pa nangingialam ang China. Sinusupport nila yung armed rebellion dito sa ating bansa. Kaya asa pa kayo hanggang ngayon nanggugulo sila. You see? O ngayon, ginagantian po tayo kasi yung mga criminal activities nila, nilalabanan po natin. Pati yung kanilang infiltration, kanilang paniniktik sa atin. Ngayon, binaliktaran po yung mga Filipino. Inakusa ngayon na naniniktik din yung gawain nila sa kanilang bansa. Yan po. Mga scholar pala, mga kababayan. They are ordinary Filipino citizens with no military training who merely went to China niya at the invitation mismo ng Chinese government para mag-aral. They are law-abiding citizens with no criminal records and were vetted and screened by the Chinese government prior to their arrival there. So dumaan sa vetting mismo ng Chinese government pagkatapos nang nandyan na sa inyo kasi binigyan ninyo ng scholarship, sasabihin ninyo naniniktik sa inyo. Anong klaseng mga kita ninyo mga gawain nila? Kaya mag-ingat po tayo sa mga ino-offer nila. You see, binabaliktadan po tayo. Gumaganti dahil sa kanilang mga ginagawa. Ang gusto nila, wag tayong papalag sa kanila sa mga ginagawa nilang infiltration sa atin. Kasi pag gumalaw tayo, gagantian tayo sa pamamagitan nito. Aaresto din sila ng mga Pinoy at sasabihin naniniktik sa kanila. Paano maniktik sa kanila? Na yung mga Pinoy na sinasabi nilang tiktik, spy, dumaan sa vetting process nila mismo. Mga scholar nila. You see? Napakasama mga kababayan yung kanilang ginagawa ngayon sa atin. So sabi ni Jonathan Malaya, significantly, the edited video released by Chinese media showing alleged confessions by the arrested Filipinos raises more questions than answers. A portion of one of the Filipino statement, while expressing regret, also notably portrayed China in a positive light. Kinote siguro po. There was also mention of a Philippine intelligence agency or a Philippine spy intelligence services which is a non-existing government agency. The confessions appear to be scripted, strongly suggesting that they were not made freely. Tinakot po sila, mga kababayan, para magsalita ayon sa kanilang script. Kita ninyo? So sabi rito, given the limited information released by the Chinese media, the arrest can be seen as a retaliation for the series of legitimate arrests of Chinese agents and accomplices by Philippine law enforcement and counterintelligence agencies in recent months. In light of these developments, the safety and well-being of the Filipinos involved is our top priority. We will continue to coordinate closely with the Department of Foreign Affairs and the Philippine Embassy in Beijing to ensure that they receive appropriate legal support and that they are accorded due process considering the gravity of the accusations made against them. We urge the Chinese government to respect the rights and afford them every opportunity to clear their names. In the same way that the rights of Chinese nationals are respected here in the Philippines. We urge the Filipino people to remain vigilant in discerning in the face of these accusations. Let us stand united in our commitment to truth, justice, and adherence to international law while prioritizing the well-being of our citizens abroad. Ang ginagawa ng mga Chinese ngayon, parang yung ginagawa ng mga Hamas. Ginawang hostage po ang ating mga kababayan, yung tatlong mga Filipino, inaakusan nila ng paniniktik. Di ba yung trabaho ng mga Hamas, yung kalaban ng Israel? So ito, this is an illegal arrest o ito yung pwede pa nating sabihin kidnapping. Pero yung issue kay Digong po na kidnapping, malabo po.
Pero ito, pwede nating sabing kinidnap ng mga police authorities itong mga kababayan nating Pinoy. Kasi malabo na sila mga tiktik, mga kababayan. No stage sila para gumanti bilang ganti sa ating mga lawful operations laban sa kanilang illegal activities dito sa atin. Tulad ng mga involved sa Pogo noon at saka mga criminal activities tulad ng totoong paniniktik. Nahulihan po ng mga gamit. O ngayon, ang tanong dito sa mga Chinese authorities doon sa Beijing, ano yung nakuha ninyo na mga gamit sa paniniktik laban dito sa mga scholars na Filipino na binigyan ninyo ng scholarship pagkatapos aaristuhin ninyo? O, malamang, para sabihin na totoo yung akusasyon ninyo, tataniman ninyo ng mga kung ano-anong ebidensya. Pero ultimately, sa investigation po, lalabas at lalabas ang totoo. Kaya tama itong panawagan po ng ating ang mga authorities. We should unite. Lalo na po, huwag tayong maniniwala sa kanilang mga releases, mga propaganda. Pagaling po sa China, huwag na kayong maniwala. Kasi pagaling sa China, parang galing po kay Sara at kay Digong. Laging baliktad po ang mga sinasabi. Tulad ng latest na sinabi ni Sara na sarkasaman ang lang anya yung pagpasalamat ko. Hindi man pala totoo. Nagpasalamat kay kay PBBM. Sarkasaman lang anya yon. Malian niya yung reading niya sa sarkasam. Panunuya ko man lang anya yon. Ganon sila mga kababayan. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.